Hello guys, welcome back to Dark Angels Intuitions. Welcome back to my channel. Welcome back sa mga palaging nag-aabang ng mga readings ko. Welcome to my channel sa mga new subscribers. Thank you for subscribing my channel. And sa mga hindi pa nakapag-subscribe and watching this video right now, um, thank you for watching. And if you like what I'm doing here, please don't forget to subscribe and tap that notification bell and get notified. So let's start. This is another love reading for the collective. So, hindi lahat maka-resonate dito. So, take what resonates and leave the rest. Pwede itong vice versa. So, put yourself in a situation kung saan man kayo maka-resonate. And this is a general. What I mean is, this is a timeless reading. So, kung kailan nyo ito mapanood, if naka-resonate kayo, then this message is for you. Then, let's start. Okay, kaninong story to? Sinong maka-resonate dito? I will going to mention zodiac sign pag may makita ako. Let's start. So, feeling ko, ang maka-resonate nito are married couple or married person. Or sabihin natin na live-in partner could be. Okay, in the past. So, bakit ko nasabi yun na parang may maka-resonate dito are married couple, married or getting married or living partner because sa past, meron kayong parang pinangakuan sa isa't isa or pwedeng kasal kayo ng person na to. Kaya lang dumating sa point na na-confuse yung relationship ninyo. I can see here na parang naipit sa sitwasyon. So, may mga naipit dito sa sitwasyon. And might be nagkaroon ng issue about cheating. And nakikita ko dito parang hindi alam kung sino yung pipiliin. Dumating sa point na parang napapagod na sa kakaantay kung kailan magbago. And I can see also here na parang because of this, because of the problem na meron kayo, parang nagiging yung sitwasyon or yung connection ninyo, parang nagiging masasabi na hindi naman sa nag-iba ka, pero the pain changes you. Parang ganun. Binago ka ng pain mo, ng naramdaman mo sa ginawa ng person na to. Parang kung before sobra kang sweet, sobra kang maintindihin, and sobra kang mapagmahal, binago ka ng pain, ng betrayal, ng dishonesty ng asawa mo, ng person mo. So right now, actually, nasa point ka on rebuilding yourself. So nasa point ka ngayon na parang inaayos mo yung sarili mo, nagmo-move forward ka ba or something like that. Let's see more. So, dahil pagod ka na ata mag-antay, feeling mo parang ang bigat na ng mga pinagdadaanan namin or pinagdadaanan ko sa person na to. So, parang feeling mo dito, pasan mo yung problema. And misto lang hindi kanya tinutulungan. Parang feeling mo ikaw lang laging nagsosolve ng problem, ikaw lang nagbubuhat ng burden ng relationship ninyo. And para lang magkaroon kayo ng future together and parang maging mapakita ninyo sa tao, sa pamilya ninyo na maganda yung pagsasama ninyo bilang mag-asawa. Pero I can see here kasi na ang bigat na para sa'yo, para dalhin itong burden na to. See? Sobra ka nang nasasaktan talaga. Dahil sa might be your person is someone who is just so easy-go-lucky person. And lalo na, I think you have experience in the past
na panloloko ng asawa mo. So, ano yung nararamdaman mo ngayon is like, while you are in this moving on process or nasa point ka ngayon na nire-rebuild mo yung sarili mo, nagpo-focus ka ngayon sa sarili mo, and nasa point ngayon na pinapakita mo na mas priority mo yung um, life mo, or kung may anak kayo, you and your children only. Nakikita mo sa ex mo ba to or asawa mo na nagiging responsible siya. Napapansin mo, nararamdaman mo na parang hindi naman niya pinapabayaan siguro yung responsibility niya sa mga anak ninyo, or say parang as a point, hindi ko actually nasa point ngayon na hindi naman kayo totally naghiwalay. Ang ano lang dito is ikaw. Siguro, yung nakita ko kanina na sabi ko, binago ka ng pain, binago ka ng betrayals, is nag-continue pa din siya even until now. So, parang yung pagsasama ninyo, I think kayo pa, pero hindi ka na nagfo-focus on your marriage ba? On how to mas lalong pagandahan at lalong maging maayos pa yung pagsasama ninyo dahil sa mga pinagdadaanan mong pain. Parang hinahayaan mo na lang siya. Parang bala siya kung anong gagawin niya. And gagawin ko din kung ano yung gusto kong gawin. And kasi nakikita ko pa naman na ramdam mo pa din na yung person mo, okay pa naman siya pagdating sa responsibility. And it's just that feeling mo lang yung person mo is sobra lang mataas yung pride niya. Sobra lang parang hindi siya umaamin sa pagkakamali niya, or hindi siya nagpapakumbaba para ayusin ang lahat. Kasi halos ikaw na lang lahat dito eh. Pero yung person mo, meron siyang feeling from you is alam niya yung sacrifices mo. Alam niya na you are doing everything for your marriage or sa pagsasama ninyo. So, parang nakikita niya yung effort mo, nakikita niya yung sacrifices mo, and ramdam niya yun sa'yo. Ang positive lang kasi dito is like, nasa point pa talaga of like, thinking of making decision. Wala pa talaga sa point na isa sa inyo dito na nag-decide na talaga na maghiwalay. So, parang nasa point pa nagkakaroon ng realizations, nagkakaroon ng parang kahit pa paano minsan, nakikita mo din yung maayos naman siya, pero madalas hindi mo siya naintindihan. So, bakit siya naging positive? I think dahil sa yung person mo, nagkakaroon siya ng realization sa buhay niya na ayusin yung pagkakamali niya. See? Kahit pa siguro sa point na nagtatalo kayong dalawa, and masasakit na salita yung nabibitawan ninyo sa isa't isa, pero nag-uusap pa din kayong dalawa. Kumbaga, hindi gumigive up yung person mo. Gusto niya pa din na nandyan kayo. Nagsasama pa din kayong dalawa. And honestly, on your part, hindi ka na sure eh kung mahal mo pa ba itong person na to or not anymore. Dahil sa mga pinagdaanan mo, parang feeling ko hindi mo alam kung nandito ka sa relationship na to just because mahal mo siya, or just because ayaw mong mapahiya sa mga kakilala ninyo na hiwalay ka, or hindi ka sanay ng parang masabi na broken family, or ayaw mo yung mga anak mo na lumaki ng walang tatay, broken family, something like that. So, yung negative kasi dito is yung person mo, sa part ng person mo. Actually, this reading is a couple reading that should be, kung session to, nandyan kayo pareho sa harap ko. So, ang negative kasi dito is sa person mo. He still keep on hiding you something. Parang hindi pa siya nagiging honest sa'yo.
kahit nagsasama man kayong dalawa pa. See. As a point kasi na I think nagsasama pa kayo nito eh. Either nag-uusap pa kayo, nagsasama pa kayo. Hindi pa to, itong pagsasamang ito, hindi pa siya talaga totally hiwalay-hiwalay na. May communication pa to or nagsasama pa to sa isang bubong, kaya lang malabo na, hindi na talaga okay. So, with this Seven of Swords kasi may cheating talaga na nangyayari dito, and your person is hiding it from you para lang mapanatiling buo yung pamilya ninyo. So, hindi siya nagsusorry or hindi siya umaamin sa'yo, which yun yung sana yung gusto mong mangyari. Dahil ayaw niya din na para sa kanya na masira or mawasak yung pamilya or something like that. So, you are very much disappointed about this because I think meron ka ng intuition about what he is or she is doing. So, nakafocus pa din na yung person mo, parang even if magulong isipan niya minsan sa gabi, hindi siya minsan nakakatulog sa ginagawa niya. May cheating kasi talaga dito. Pero tinatry niya pa din or pinapakita niya pa din na buo pa din kayo. Parang yun nga yung problema, hindi siya umaamin sa kasalanan na ginagawa niya. So, what is your hope here is, where am I? Wait lang. Yeah, ito yun. So, what is your hope here is, you are hoping for this person na parang mamulat siya sa katotohanan. Kumbaga, makapag-isip-isip siya ng maayos sa mga pagkakamali niya at ituwid niya yung mga pagkakamali niya. So, you are really hoping here na etong person na to na magkakaroon sa kanya, wait lang, para may buhok. Makapag-isip siya ng maayos at maisipan niya yung mga pagkakamali niya. So, yun yung hope mo sa connection na to. And yung fear mo naman is yung might be one day, ma-end lang yung cycle ninyo. Kumbaga, matatapos, makakat off yung cycle na to at to realize na hindi pala kayo para sa isa't isa. So, feeling ko kasi mahal mo pa din naman talaga yung asawa mo. Nawalan ka lang talaga ng gana at dahilan ng pagbabago mo dahil sa ginagawa niya sa'yo. So, yung aim mo kasi dito talaga is of course to have a new beginning with this person or for your person to offer you a new beginning pa din talaga. Yung maging masaya ulit kayo, buo na pamilya. Yun pa din yung aim mo dito, but what you need to avoid here is of course, yung pain and betrayals. So, might be this is for your person. Kailangan niyang i-avoid to. Itong betrayals, panloloko. Kung nasa point man na nagloloko siya, kailangan niya nang bitawan to. Kailangan niya nang iwan to and hingi na siya ng patawad sa'yo. Kasi feeling ko on your part, makakaintindi ka lang din naman eh. On your part, hindi ka naman yung tao na siguro importante din sa iyo ang pagbuo ng pamilya. Pero yung dishonesty kasi ng person mo, mahirap din talaga siya. So, ito yung kailangan i-avoid ng person kung gusto niya pa na mabuo yung pamilya nyo. Kasi yun din naman yung nakikita ko dito. Bakit hindi siya, bakit hindi niya inaamin? Bakit parang nakikita ng mga tao or pinapakita niya sa mga anak niya or sa pamilya na responsible pa din siyang person or tatay. Dahil sa ayaw niyang masira yung pamilya. Ayaw niya din na magwatak-watak kayo. So, kailangan ito yung ingatan niya. Yung sobra kang masaktan ng sobra talaga. Sabi na natin na nasa point ka na ngayon na nasasaktan ka na. Merong paghihigit dyan na magpo-pursue sa'yo, nag-give up na talaga sa connection ninyo. So, yun yung ingatan niya na hindi mangyari yun. So,
The environmental factor kasi dito is lagi kayo nag-aaway. So, yun yung nakikita ng mga anak ninyo, or nakikita ng pamilya ninyo, or alam ninyo pareho na lagi talaga kayo nag-aaway dito. Hindi kayo nagkakaintindihan na nasa point na kayo talaga ng ganyan. And yung other people involved here nga is this is the devil card. So, this is really the third party. So, meron talagang might be yung person mo na-obsess siguro siya dun sa third party niya, and hindi niya bitaw-bitawan, or may ugali talaga siya siguro na nahuhulog siya sa iba, or natutukso ba siya sa iba, and hindi niya kaya maging like hindi niya kaya mag-stay lang sa family with you, to be loyal and sincere and honest. Parang nasa point siya na may obsession siguro sa kanya, or may mga ginagawa siya na mga bagay na hindi maganda, like mga pinagbabawal na dahilan ng pagiging ganito niya. So, might be some of you can resonate here, okay? So, ito yung other people involved. Yung pinagsisinungalingan niya sa'yo, yung dahilan kung bakit nagiging toxic yung pagsasama ninyo. So, what action that you need to take here is, I think, is to give this person something to learn. Let's see, let's clarify this. So, kailangan mo talagang panindigan yung pagiging asawa mo dito talaga. I can see here na mag-focus ka talaga dito on learning, let him learn his lesson. In the way of like, ipaparamdam mo sa kanya yung emptiness, yung coldness from you. There is a possibility kung pwede pa, yung parang magiging alone siya sa buhay niya, for him to realize his mistakes, for him to realize na hindi ko kaya yung ganito, mas importante sa akin yung pamilya ko. Yung ma-realize niya na mali pala yung mga ginagawa ko sa asawa ko, sa pamilya ko, at ayaw ko mag-isa ng ganito. So, kung pwede lang, okay? Kasi ito yung parang kailangan eh. This is the action that you need to take, yung no communication. And for him to feel like empty, cold, and abandoned. And for him na ma-realize niya na I need to change this time. Dahil hindi pwede na wala yung pamilya ko. And dapat magiging practical ka on preparing sa paggagawa nito. Like, kailangan maging someone ka na kaya mo muna na, kumbaga hindi ka ano ba tawag dito? Parang umaasa sa kanya, umaasa sa sweldo niya, umaasa sa, kasi woman should be independent talaga ngayon. Ang mga babae talaga, kailangan hindi tayo umaasa talaga hindi lang tayo umaasa sa asawa natin. Dapat meron din tayong sarili natin pangkabuhayan, trabaho, or diskarte sa buhay na alam natin na kung sakali man na dadating tayo sa araw na mag-isa tayo, kaya natin at hindi natin hahabulin yung taong yun for sustento, for what do you call, support, or anything like that. Though, not everybody can be that kind of woman, but I am that kind of woman. So, maging practical ka, be prepared for that. Why? Dahil, once you want this person to learn his lesson, dapat hindi mo kailangan na makipag-communicate sa kanya kasi kailangan maramdaman niya yung kawalan. Wala kayo, walang communication, walang humihingi ng anything, wala siyang masasabi na tignan mo, hanapin mo din pala ako. Walang mga ganong mga bagay. For this person to realize yung worth mo, especially ikaw.
So, what you don't know, or the unknown factor here, that your person do love you naman talaga. Might be immature lang talaga tong person na to. Sabi ko nga, may mga lalaki talaga, especially lalaki, na parang madali silang matukso. Lalo na pag example ha, pag example, parang nag-abroad, ganyan, doon sa point na yun, na possible na madaling matukso. Pero hindi lang sinasabi sa'yo, hindi even siya nagsusorry sa'yo dahil sa alam niya na wala naman siya dapat sasabihin, wala namang ebidensya. Could be, example lang. Or kahit pa siguro may ebidensya ka na, syempre, makagagawa siya ng paraan. Or kung nagsasama man kayo sa isang bahay, there's a possibility pa rin na pwedeng gumawa ng alibay yung asawa mo. And kasi mahal niya naman talaga yung pamilya niya. Sino lang, para lang siyang ano ba, meron lang sa kanya sa part sa personality niya, pagiging addiction. There is a possibility. I don't mean about ganyan, pero might be addiction could be anything eh. Addiction on pag-iinom, kaya napupunta sa panloloko, 'di ba? Mga tukso, possible addiction sa sugal, at pagdating ng mga ganyan negativity, humahalo na yan dyan eh, hanggang sa natututo ng magloko. So, addiction sa, you know what I mean, pwede dahil then naabot na sa point na nag-iisip na magloko, or pwede din addiction sa babae. May mga lalaki talaga na may ganyan talaga, they love making love even may asawa na sila. So, may ganun kasi nandito yung devil card. So, there is a possibility may ganun yung person mo. And this other woman or this other person na na-involve dito is a part of this person's addiction. So, pero, ang problema lang dito, ayaw niyang mawala yung pamilya niya. Ayaw niya yung hiwalay. Ayaw niya, gusto niya buo pa din. So, kaya pinapakita niya pa din na yun yung nararamdaman mo, na responsible pa din siya as a father or as a husband. Though, even if may mga siguro naririnig ka na, may nakakita ba, hindi niya talaga inaamin yun sa'yo dahil ayaw niyang mawasa kayo. Ayaw niyang dumihan yung pangalan niya or something like that. So, ayaw niya mawala kayo. So, sa kaya sinasabi dito ng card na kung yun yung action na gagawin mo, marirealize niya talaga yung pagkakamali niya doon. And there's a possibility na baka magbabago siya. Ayusin niya yung buhay niya. Kasi the outcome here is may pag-asa pa talaga na maayos pa kayo in the future. Pero, yun nga, if hahayaan mo lang na ganito kayo, araw-araw, the cycle will not end, mag-aaway kayo lagi, and abot sa point na maayos, then ganun na naman, same thing na mangyayari. If you're not going to cut off this cycle and let him learn his lesson, ganun lang lagi mangyayari sa inyo. Let's clarify this, okay? See, pwede pang mas save talaga yung marriage ba ninyo or yung pagsasama ninyong dalawa. Kasi bakit? Mahal mo naman siya eh. Mahal mo siya and nagmamahalan kayong dalawa. So, pareho kayong nagmamahalan dalawa. Sa point lang din talaga na kailangan mo lang din also ikaw sa part mo, kailangan mo din talaga sometimes to also learn your lessons. Not na sobrang maging almost na ikaw na lang papasa ng problema, pagpapasensya, magpapatawad. So, sometimes, binubugbog na yung sarili mo sa problema and sa pain. So, which is, you don't have to do that. Also, you need to take care of yourself
and make sure na mahal mo pa rin yung sarili mo despite sa mga nangyayari sa inyo, and never allow yourself na hahantong ka sa point na kinakawawa mo na yung sarili mo. So, might be sometimes you really need to learn that lesson, and your person as well need to learn his mistakes and lesson, na hindi sa lahat ng pagkakataon magiging ganito siya, dahil kailangan niya din maging matured for his family and wife. So, yeah, for his family and also for himself. Changes for himself is also a good example na pwedeng dahan-dahan na siya magpatuloy, moving forward na towards na changes forever na talaga. Pag once umpisahan niya yung sa sarili niya, yun yung pinaka-importante, yung pagbabago na decision natin talaga mismo. Yung magbago tayo dahil gusto ko magbago para sa sarili ko. And once na mangyayari yun sa kanya, doon niya din marirealize lahat ng pagkakamali niya, at doon niya i-start na ayusin, especially yung pamilya niya. So, while having that process, hindi yun sabihin na isang araw, isang linggo, or isang buwan lang mangyayari, ganon din yung gagawin mo sa sarili mo. More on magiging practical ka this time. As I said, magiging independent ka, and mas magiging stronger ka sa person na more on mas matutunan mong mahalin at pangalagaan yung sarili mo. And in the future, there is a possibility na kayo pa din yung magkakaayos or magkakabalikan sa huli. So, dahil sa pag once na mangyari yung mga lessons na yun, once na learn na yung mga lesson na yun, hindi naman na yun siya makakatulog sa gabi thinking about paano niya this time ayusin yung pamilya niya. So, there is a possibility, and you as well, na you will going to have some realizations as well to heal from the pain na binigay niya sa'yo, and one day, yun ngayon, they were going to have a great changes na mangyayari sa pagsasama ninyo. So, hindi ko sabihin na 100% sure yung pagbabalikan na yun, but possible yun. Kasi, naman yung nagiging outcome, mahal nyo pa din yung isa't isa. 'Di ba? But there is a possibility then na pag both side na learn, lagi kong sinasabi to pag na-learn nyo na yung lessons nyo, ikaw, pahalagaan yung sarili mo, may times kasi having that process, na-align mo na yung sarili mo into the right alignment of your life. May times kasi na parang okay ka na doon Parang ganon. Lalo na pag natuto ka ng kumita ng mag-isa, okay na yung kinikita mo, nagiging practical ka na, nagiging independent ka na, nagiging parang alam mo na, kumbaga hindi ka, dahan-dahan ka nang hindi umaasa, may sa asawa mo. May times na nakukontento na dun nakukontento na at okay na kahit hindi na kami magkakabalikan pa. And sa person mo, may times din na, well, nasa healing din siya process, pagbabago, pwedeng may times din na hinahayaan niya na lang muna yung sitwasyon, na darating yung mga araw na maghilom, hanggang sa minsan, natatagpuan ninyo yung destiny ninyo for each other. So, meron din naman, hindi kayo nagkakaroon ng iba, pero kontento na kayo sa ganyan, at least maayos kayo. Parang 'di ba, parenting, ganyan. Kahit wag na lang tayo magkabalikan, okay na tayo ng ganito, basta maayos lang tayong dalawa. May mga ganyan din, 'di ba? So, depende 'yon sa sitwasyon na mangyayari in the future. Depende 'yon sa action na gagawin mo dito sa pagsasamang ito. Pero if magtitiis ka sa ganito, may mga times kasi na masasanay lang siya. Masasanay siya sa'yo na patawarin din naman ako na yan. Itatago niya din yung pagkakamali ko. And hindi naman yan siya aalis kasi lalo na pag umaasa lang kayo sa support ng asawa ninyo. Kailangan niya ako kasi wala naman niya siya pupuntahan. Wala naman trabaho yan. Wala nang papakain sa mga anak yan. Kaya alam ko hindi aalis yan. So,
Not because yun lang, pero also mahal mahal ka niya, mahal niya yung pamilya niya. It's just that kailangan niya lang maging matured, and hindi siya magiging matured hanggat hindi siya magla-learn ng lesson. So, yun. I can see signs here, Aries. You might be an Aquarius. I can see also sign Pisces. You and your person, okay? Pisces, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces, Libra. What else? Gemini, Taurus, yun, Sun, Moon, Rising, Venus, Aries, more on Virgo also could be here. Virgo, Capricorn, as I said, so Leo, and Aquarius, Libra, Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus. That is my reading for you. Thank you and God bless.